Ngayon, gusto kong malaman, sino pa dito ang never nakabenta sa e-store pa-type 0? E-store ha, sa website po. Hindi pa nakabenta sa website natin, pa-type 0. Ayan. So marami-rami pa no, na hindi na ma-maximize yung gamit ng website natin. So ngayon, we have also another speaker na mag-share sa atin kung paano ba natin magagamit itong website ni Saint Peter. So ngayon, he's a new sales agent to Salagro, but I am training him and also no malaki din ang potential ng taong ito. Sir Ramon, pakilala ka naman sa kanila, no, your background, anong work mo, and share mo kung ano yung topic na naka-assign sa'yo. Go ahead. Okay po. Good evening po ulit sa mga participants natin. By the way po, ako po si Ramon Andal. 5 months pa lang po ako ito sa St. Peter. So, actually, I'm an analyst rin po sa isang BPO company. And today po, no, i-demo po natin kung paano po na ang pag-avail sa e-store ng mga clients po natin or kahit po tayo mismo sa mga nagpa-plan po mag-avail ng plan using St. Peter e-store po natin. Okay. Present ko lang po yung screen ko. Kita mo naman po yung screen ko po, no? Yes. Okay, thank you. Okay, so for example, no, sa post nyo or kunyari nakapag-usap na kayo, so kinlik ni client yung referral code nyo or yung referral link ng mga post nyo or yung binigay nyo, then syempre pag nakapag-decide na si client na mag-avail na ng plan through e-store, so basically ilalunch niya yung link nating mga SA1 or SA2. And ang pinakaunang magdi-display diyan is yung sign up form. So sa sign up form, input lang ni client or natin yung personal details natin. So gamitin ko na yung details ko, no? Okay. Then yung email address na gagamitin ko. Okay. Ayan, as much as possible po, no, correct yung details na input natin para wala pong hindrance sa pag-avail ng plan through e-store, lalo po sa mga clients natin since lahat po, hindi naman po lahat is techie or kabisado mag-navigate through e-store. Okay. Baba tapos yung power of both. Okay. So input natin yung password. Yung kung ano yung natin. Make sure na may number, uppercase, lowercase, and symbol. So sa example na to, example na lang natin yung siguro hide ko na lang rin siguro kasi i-access ko siya mamaya. Ayan, ganyan po yung password na example na ilalagay ko. No? And ganun din po sa password sa baba. And for the sake of security lang, no, ganyan, pinakita ko lang po yung example. So, dapat may special character, may number, may caps, and small letters. Ayan. Okay, so, na-input na natin lahat ng details. So, i-click lang ni client yung create account. Ayan. So, may verification code na sinend sa email ko. Punch natin yung email ko para mag-proceed sa registration. So, ayan. Ito yung email na marireceive ng clients nyo. Ayan, welcome. Ayan yung mga details. Then, may verification code na ibibigay. Copy lang or i-memorize nyo. Then, yun yung i-input natin sa verification box. Then, click verify. Okay, so, next naman nun is magsisend si St. Peter e-store ng OTP code sa natin sa mobile number. So sa mobile number, input ko, nag-text na rin. Ayan. Then pinapa-confirm niya lang ng system kung correct ba yung details natin, and then ko-confirm na natin or ng clients natin.
Ayan. Next view naman, di ba kanina yung registration page. Next view is mag-a-appear yung terms of use. So, normally naman, hindi yan binabasa natin or ng mga clients natin. Pero as much as possible, basahin po natin dahil may mga clause po dyan na naka-include na mahalaga po. Then, click lang po natin yung agree. Ayan. So, ayan. Congratulations, display naman yung ibibigay sa atin or di-display. Then, yung account daw natin is successfully created. Then, after po nun, since mag-avail na nga po ng plan si client, maglalagin po ulit siya. Ayan, so, in-input ko yung email ko and yung password. Then, ayan, email and password na lang po hinihingi ngayon. Then, proceed to click login. Ayan. Napaka-user friendly naman po ng e-store natin. Kaya, hindi po talaga maliligaw si clients. Ayan, dito naman po, sa availing the plan na, syempre, pupunta po tayo sa mga products. Ayan, pindutin po natin yung products. So, for example, si client gusto niya ng traditional plans. Then, click natin sa traditional plans. Ayan, and of course, syempre, actually, bago siya pumunta dito, nakapag-decide na talaga yan kung anong plan yung kukunin. Then, so, for example, si St. Gregory, kukunin natin. Ayan, so ito yung mga details ni St. Gregory, naka-display yung pinaka-actual image. Then yung description, yung mga nasa flyers din natin o yung mga pinapost natin. Aside from that, yung mga features din naka-include yan bago i-proceed. So dito naman, naka-display rin yung mga kung magkano yung mga babayaran natin. For example, kung spot kasi St. Gregory, 51,300. And pwede na rin mag-select dito ng 7 years na o yung yellow form na inaano natin ngayon, no? In-offer. Pero for now, saselect ko yung 5 years and yan. Siguro in this view, no, makita rin natin kung ano ba, kung magkano ba yung babayaran natin. Depende sa mode of payment. So for example, is yung i-avail ko lang is monthly. So si 11. So ayan, yan na yung pinaka step. And aside from that, next step is kung magpo-proceed na talaga to get a plan or to avail a plan, click lang to yung I have read and understand the benefits and features of the plan. And then, add to cart or continue shopping. Either way naman yan is magpo-proceed yun sa ano natin. Ayan, sa cart natin or ni client. So, ito na yung cart ko. Ito, naka-display dyan yung plan, kung anong mode of payment, kung magkano yung amount, and kung ilan yung quantity. And then, diretso na natin, proceed to checkout. Since yun naman ang purpose natin is to avail the plan. Checkout natin ngayon. So dito, ayan, may notification na binigay si St. Peter e-Store. So before submitting your application, please prepare the following information and documents. So una, yung current and valid government issued ID and yung specimen signature. Then, of course, yung record information bukod sa initial na hiningi sa atin sa registration form. No? Ayan, pati yung itong mga important details natin. Okay, press nyo na yung got it, mga client nyo. Ayan, so naka-display na yung LPA, digital na siya. And yung details ko na ginamit natin sa registration, bali, fill na lang natin yung mga data na hindi pa nakalagay. Okay, for example, ang birthday ko, yan. Okay. Put natin yung mga personal details. Pounds, kilo kasi ito. 140 natin. Civil status, ayan. Mahalaga po, no, yung as much as possible, i-provide po ng mga clients natin yung mga details na yan. And then, of course, yung residential address yan. Kung mapapansin niyo po, no, yung may mga asterisk na pula, required po siya, required field. So, kailangan may po talaga tayo dyan ilagay or i-input. So, select number. And province is Bulacan. Okay.
Yan. May mga, yung, kung napansin nyo po, no, yung ibang option may autofill na. I-click nyo na lang po, hindi na kayo mag-i-input. Automatic sa drop-down na naka-display na yung mga details na relevant sa in-input natin. For example sa amin, ayan. Hindi po talaga mahirapan si client. No? Sa employment, siguro hindi ko nalagyan. Pero sa mga ano natin clients, no, ipalagay po natin yan. Since important details rin po siya for tracking. Okay, so sa beneficiaries, add ako. So far nakakasunod naman po, no? Okay, ano naman. React naman po tayo sa mga nakakasunod dyan. Or unmute tayo. Okay. Okay, so ayan, naglagay ako ng isang beneficiary as an example. Okay, close natin. Ayan, so tapos na yung pag-fill ng mga details natin sa LPA. No, ayan. Double check na lang din. For example, ako si client, yan. So okay na yung details mo. Sa lower part yan, naka-display yung ano, health declaration form rin natin, nakatulad dun sa nakalagay sa ano natin, no, paper contract. So of course, itong mga details na to is ano naman, auto-check sa mga hindi pa naman ganun ano, kaedaran. And this one also. Ayan, kung baka may ano pala, minsan may concern kasi sa mga client. Nangyayari ito actually. Kasi during fill up pa lang kasi, nagdi-display na agad dito na non-insurable kapag ano, hindi pa na-checkan to. Sa baba kasi yan eh. Automatic nagdi-display ng insurable kaya nagiging concern agad. So, ng mga client. So, wag po tayong ano, kabahan, no? Ano lang, sabihan lang po natin yung mga clients natin na i-check sa mga insurable persons, i-check po nila tong checkbox sa ano. I understand and agree that I am insurable based on the above stated representations. Ayan. Yan. Insurable na po yung mag-display dyan. So, okay na tayo sa pag-fill up and din sa health declaration form. Ito naman, other details na kasama rin sa ano natin, paper contract. So, upload ko na po yung ano, government issued ID ko para mag-proceed sa application. Ayan. Upload ko yung ID ko and yung pre-specimen signature. Ito siya. Ayan. After that po, ayan. Ito pinakamalaga, syempre. Ito yung dito tayo kumikita eh. Syempre, yung ano natin, dapat i-input ni client yung agent code natin para sa atin po matrack yung commission, syempre po. Ayan, lagay ko po yung sa akin. Ayan. Automatic naman po kasi yan. Ito yung magdi-display. Pruweba na legit agent po kayo. Saka yung code nyo pong binigay is yan po yung mag-a-appear dyan. Magaling po itong checker na to. Kaya kahit mali po yung i-input dyan, ayan, walang lalabas na ahente. Kaya ano talaga, mag-a-appear lang to pag tama po yung code na binigay natin sa mga clients po natin. Ayan. Sige po, go po. Di ba po kinlik yung ano, yung mismo link? Hindi po ba dapat matik na nandiyan na yung agent? Normally po ganun po talaga. Pero may mga instance po kasi na ano rin, na para sigurado po is binibigay rin po natin ulit sa mga client po natin yung code po natin. Para lang po sigurado rin. Pero yun po yung in most instance po talaga, nagdi-display na rin po talaga. Excuse ulit po. Sige po. Sige lang po. Sir, paano po yan? Kasi di ba po, maybe we are under with Sir Vincent and then Ma'am Judiel. So, if ever po ba, since yung referral code po kasi namin, yan po yung referral code for now on under by Sir Vincent or as either Ma'am Judiel, yung kapatid po ni Sir. Opo. That will be appeared po the same in that, no? Since wala pa kaming code. Tama po. Opo, tama po. So,
If ever, Bali, paano, ano po, paano nga, may code na po ba kayo? May code na po. Referral code na po ba? for now on, Or ginagamit nyo po sa kanila po, no? apo, sa kanila pa po. Ayan. Oo. So, bali sa tracking na lang actually nila Sir Vincent and Ma'am Judiel po yun, no? Kasi nagkakaroon po kasi talaga ng agent code yung mga ano po talaga is nakapag-avail na po talaga ng plan po. So, for now po talaga is yung mga agreement po talaga is na ano, pag wala pa po talagang plan na sarili, no? Ano po, ang pinapagamit po talagang code is yung sa mga ano po sa mga nag-invite pa po sa kanila po talaga. Pero pag mga ganong case naman po, no, sasabihan niya lang po yung mga ano. Kasi kadalasan naman po yung mga client natin na nakikita po yung post natin, no, nagre-reach out po sa atin yan. And then, pag nag-agree na po na ano, mag-avail po sila ng plan through e-store and na ano nyo po siya na na aya nyo po na sa e-store na lang kasi mas convenient tapos diretso po sa system yung payment po. Iwas scam po talaga kasi legit na legit po system po siya ni ano. And then, yun nga po, pag ano po, i-heads upan nyo po bale yung nag-invite po sa inyo na itong client ko po is ginamit po for now yung code nyo po. And ayun po, syempre yung commission is dapat sa inyo po. Hindi naman po yan ano, hindi naman po siya hinohold ng mga SA2s po natin, no. Mababait po yung mga yan. Ayan. Okay po. Any question po? Okay. Sir, Yun lang kasi po, since antique po ako, medyo Opo. na ano po ako dun sa since mayroon po kasing Ah, St. Peter dito sa Antique. So pag nag-check dun sa system ni St. Peter sa Antique Province, nagkakaroon po siya ng na, ay, sir, parang hindi ka po pala dito agent, ang ganun po. opo, kasi po ang mga SA1s po kasi talaga kung saan location po or kung saan branch po talaga si SA2, doon rin po kayo mare-register. Yung data po nun is ano rin po, doon lang po sa mismong branch po. Okay po. So, bali, Opo, ganun per po. branch po pala siya, hindi po siya, hindi yung parang yung agent, hindi siya check doon sa other Opo, pag branches. SA1 po, opo. Okay po. Thank you po. Ganun po. Okay po. May question po ata sa background kanina. hello, good evening po. Ako po, sir, may question. Opo. Regarding agent confirmation po, pag si agent code po ba is mali, hindi siya magpo-proceed or magpo-proceed siya? Ang pagkakaalam ko po hindi po nagpo-proceed eh. Pag mali po. Okay. May Sige error po. po kasi nagdi-display dyan. Try po ba natin? Ayan. Well, for now, tingin ko mukhang i-accept niya lang, no? Pero as much as possible, no? Bilang mga SA1, no? Responsibility po natin na i-provide po yung correct, referral code po natin. Kasi pag yung mga ganong instance po talaga is malamang po hindi po talaga papasok sa atin yung commission. Yan. Kaya responsibility rin po talaga natin mga SA1 or SA2s na i-provide po yung agent code po natin or yung store referral code po. Thank you. Ayan. Any question pa po dito sa mga steps na pinakita ko po sa pag-purchase, no? Or proceed na po tayo sa pag-avail ng plan. Like na yung scenario po natin as a client. Proceed mo na, sir. Okay, sige po. So, proceed po natin yung plan. So, ito yung mga details. I-confirm lang ulit ni system yung mga details, then select confirm. After nun, ayan. Ayan, may confirmation ulit na I hereby confirm that the information I provided is correct. And ito yung mga terms. Hindi mo ito makiklik actually. Yan, pagka-click mo, magdi-display ulit yung mga terms and agreements natin. No? Hindi yung nasa likod ng contract natin. Sa mga paper contract. Ayan. Yan po yung mga details na yan. Normally, hindi naman natin binabasa. Ayan. Check natin na aperte yung customer service charter. Ayan. Ayan. Pero yung mga clients po natin, no, na mabusisi po talaga sa details, no, binabasa po yan. Kaya kahit dapat tayong mga ahente po, no, alam na alam rin po natin yung sasagot natin, lalo pag tinanong nila yung mga ganyang part. Okay, then proceed to payment na po tayo. So, ganun lang po, no. Ilang views lang yung pinuntahan natin, then diretso payment na.
nag-register lang, nag-fill up lang, then ano tayo ng product na i-avail natin, and then to, payment na. Yan. Sa payment naman, i-agree nyo lang tong terms and condition din. Then, syempre yung pinaka-common na payment natin ngayon is yung GCash. So, select natin to. Of course, no, ipa-check nyo rin sa client nyo or yung client nyo naman is check tong part na to, yung details or yung kung magkano yung babayaran nila. Then, sa GCash, click continue lang. And, yun, kung napapansin nyo, marami tayong naman, payment options. Ayan, kita nyo yung laman ng GCash ko tuloy. Hintayin natin yung notification. Ayan, so, receive ko na yung notification na magpo-proceed nga ako gamit si GCash as payment. Ayan, in-input ko lang yung details ko sa GCash, then, ito, syempre, select this GCash as payment, then, diretso pay na. So, pagkabayad, ayan, magdi-display agad yung transaction view, no, na complete na yung transaction na pag-avail ng plan. At the same time, no, na-receive ko rin yung yung message notification na nagbayad ako or si client ito ng ganitong price dito sa LPA number na to. Hindi ko lang ma-share screen pero may text message din sa akin na sa client na nagbayad niya ako sa LPA na to in this payment details. Then continue lang. Ayan. So payment successful, ito na di-display niya agad. Ito na yung pinaka last view na ipo-provide actually ni eStore, no. Provide niya yung payment successful, then papa-click na, either pumunta ka ulit sa mga plan and di-display niya yung reference number. So ganun lang kadali yung pag-avail ng plan using eStore, no. Kaya as much as possible i-push natin yung mga clients natin, no, sa eStore kumuha, lalo yung mga SA1 na malalayo sa SA2s natin kasi yung kasi yung other type of kasi nung pag-avail ng plan is paper contract, medyo hassle po sa part natin lalo pag malalayo po tayo sa SA2s po natin, no. And aside from that, as a client, mare-receive ko rin ito, yung notification na nag-register nga ako sa St. Peter eStore. Tayo natin ilalabas rin yan yung ito rin, may ganitong notification din sa email ng client. Hintayin natin. May lalabas pa dyan kasi nga tayo, di ba, through eStore nag-avail. Paano po yung contract? Saan po pupunta? Kasi syempre yun yung mga hawakan ng mga clients natin. Diba? Since wala naman tayong paper contract na isa is dinaan lang natin na pinagkatiwalaan lang tayo talaga, no, na through eStore kumuha. Ayaw pang mag-prepare. What I like about eStore is, ayun, yung sa eStore account, hindi naman, kung kayo ay agent, hindi naman kailangan na may eStore account kayo. So, pero kung ganito, no, sino dito ang mga ang mga agent na wala pang referral code? Pa-type nga po number 2. Agent na wala pang referral code or SA2 na wala pang referral code. Ayan, madami pa rin, no. What I love about the use of this eStore, no, napakaganda ng ipinakita or dinemo ni Sir Ramon, no. By the way, mag-email po talaga yan at isa-send doon yung pinaka-policy. Actually, meron po akong Justin, tama, nandito ba si Justin? Justin Nas. Hello. Nandiyan ka. Ayan. Share mo naman yung ating first assist na nag-avail ng spot cash through eStore. Hello. Ayun, kamusta kamusta yung process natin doon sa sa nag-avail ng eStore na namatay ang client? Namatay siya.
Sorry. So actually madali lang kapag sa e-store nag-avail kasi yung contract mismo nandun lang sa email nila, hindi nila yun mawawala. So kailangan lang at tawag ka dun sa pinakamalapit na chapel. Tapos may hihingin lang sila ng info like yung name, kung saan i-retrieve yung body, tapos yung LPA number. Tapos ipapakita mo lang yung yung proof doon sa email mo na marireceive ng client yung copy ng e-policy. So ganun lang siya kasimple tapos ma-assist na agad. Mm. So ayun no, actually basta nag-avail ka ng e-store, nasa system ka na. No, kahit di mo makita yung e-policy na yan, i-search lang yan ng chapel, makikita na nila. And ayun nga, ang first assist ni Justin is spot cash through e-store. So napakadali lang naman. No, binerify lang nila sa system yon and naserbisyohan. What I love the most about e-store is kahit nasa ang lupalop kayo ng bansa, no, pwede kayong magbenta. And alam niyo po ba, most of the time, yung mga branches sa mga probinsya, they are very traditional. Ang mindset nila lagi, paper application. But here, you are in a branch where we are navigating the use of ganitong mga platform. Nasa sa inyo na lang talaga kung i-embrace nyo. No, imagine nakaka-close ka OFW or nag-avail ng taga Mindanao man yan or kung saang lupalop. And at the same time, 'di ba nowadays may mga issue yung mga tao, no? Ayaw nila magbayad sa atin, ganyan. And kung may mga trust issue sila, kung may ganito tayong platform, hindi dadaan sa atin ng pera. And at the same time, no? Napaka-easy lang kasi papasok directly yung payment nila sa ating website, no. Sige, manghingi lang siguro ako ng feedback. Ano yung nagustuhan nyo or ano yung feedback nyo about dito sa ano natin, the use of e-store? Nagustuhan nyo ba siya? I-embrace nyo na ba siya? Or hesitant pa rin ba kayo or resistant na ay ayoko gamitin yan? Ayan, sige. Sino gusto mag-share? Ayan, kasi in our... Vince, if I may add. Sure po. Okay. Regarding dun sa e-store natin, no, siguro additional lang po doon, kapag nag-e-store tayo, you cannot pay offline. All throughout po yun online. Pwede ka dun mag-transfer, pwede ka dun mag-reinstate, hanggang sa mamatay online. De, joke. Ang ano natin dyan, ang yung offline, pwede po siyang magbayad online. Pero yung e-store na benta po, hindi siya pwedeng magbayad sa office, and then dun sa SA2s natin, pwedeng i-assist ng SA2s para makabayad po siya online. Okay? So, yun lang, Vince. Additional Ayan. lang. Thank you so much. And ang kagandahan dito, no, napakaraming platform to pay or settle through online. We have GCash, 7-Eleven, we have credit card, no, kung ano man yung debit card nila, pwede din yun. So, sobrang flexible. Ngayon, kung hindi nyo pa alam or wala pa kayong idea, i-guide naman kayo ng mga SA2 nyo or sales team leader, branch manager. We can work this out step by step. Okay? So, napaka-convenient po talaga nito. Imagine mo, kahit na saan, kahit na sino pwede mong mabentahan kasi nga, accessible naman po ito nationwide. No? Kung ang client is halimbawa nasa ibang bansa at gusto niya mag-avail and ipapangalan niya sa pamilya niya, no? By the way, ang e-store natin hindi siya accessible sa ibang bansa, no? Unless may VPN or yung VPN kasi it allows other countries to use other website na out of range nila. So, kung ikaw ay equipped at talagang sinapuso mo itong e-store, kaya nating ma-assist yung ating kliyente kahit na malayo sila sa atin. Tama? And meron naman YouTube tutorial, meron din dun how to avail through e-store. Ayan. Question po. So, go ahead. Well, is it possible na in the future magiging available na yung kasi ako like I'm based in Dubai, but kailangan ko pa magbayad around $50 per year para lang magamit ko yung e-store for the VPN. Yeah. Wala bang
possibility na maging accessible na siya pag for Siguro, outside the so Soon Philippines. po. bago lang, Soon. soon. Kasi Oo. bago pa lang din naman ito. So actually parang nandito pa lang tayo sa process na talagang ine-embrace siya. So yung mga development, no, ano na rin yan, punta na rin tayo dyan. So siguro ma'am, para di ka na rin magbayad ng VPN, pwede mo naman ipabayad sa mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas, no? At least is it, para hindi ka na ma-extra charge. I see. Okay. So wala pong kanalaman yun na hindi tayo pwedeng bumili while outside the Philippines. Kaya naka-disable yung submit. Kasi di ba pag yung mga health insurance or life insurance, kailangan nasa Pilipinas yung bibili, di ba? So walang kanalaman. Okay lang po. May tanong po dito, what if po si client ay nanghingi ng physical copy ng contract kahit e-store siya nag-avail? Possible po kaya na makakuha siya ng copy? Thanks. So, in our end, so marami naman na kami e-store client. Mga electronic policy lang po talaga. So, through digital lang po ito. So, paliwanag na lang natin sa client na it's okay na hindi magkaroon ng physical copy kasi the purpose of our website nga is talaga naman the digitalization, 'di ba? Nowadays minsan may mga resibo tayo sa pinapakita lang natin yung picture, no? So dito ganun din yung gamit ni e-store, no? Hindi na kailangan ng physical form, all the receipts, all the application form or the contract is digital or electronic na po. May question po ako. Sige po, ma'am. Ayan, yung ano kasi, yung batid ko, offline siya bumili nung ng St. Peter is hindi siya e-store. Pero ang hindi ko kasi alam kung pwede na yung kasunod niyang payment pwede nang gawing e-store na. Ewan ko lang. Yun Ayun, po. katulad po ng sinabi ni RM, pwede pong magbayad yung mga kumuha through face-to-face sa e-store. Pero kapag kumuha through e-store all throughout, doon ka rin magsasettle. So on the next succeeding payment, ang mga na-close nyo na face-to-face, they can pay through the website. Thank you so much po. Ayan. So, marami bang learnings? Pwede ba ma-open yung sa manual face-to-face monitoring ng payments through e-store? Ma'am, kung face-to-face po ang availment ninyo, you can search your policy through e-store. No, makikita nyo po doon. Masa-search nyo po na kayo ay plan holder. Pero hindi nyo po monitor yung statement of account kasi hindi po siya visible doon. You can request sa inyong SA2 or kung saan man branch po kayo. Ayan. Pa-type naman na number 3 if you are learning a lot. No? Huwag kayong mabibigla na na hindi nyo pa kaya yan kasi through the help naman ng mga inyong superior, talaga namang possible itong ganitong availment natin or ganitong ways natin of selling. And just be open-minded lang, just grab opportunity and learn para po naman sa inyo din yan para maka-reach kayo ng broader clients, no, all over the Philippines.